Magandang umaga po sa inyong lahat. Um, I heard na maraming napuyat dahil sa mahabang kasalan at masayang kasalan kagabi. Uh, Mabuhay ang bagong kasal. Congratulations sa kanila. At muli po ay salamat sa pag-imbita po sa amin para makapag-minister sa inyo ngayon sa biyaya ng Panginoon. At dala rin po namin ang pagbati ng aming iglesia, ang Grace Community Church po sa Pasig. Nung anayahan po ako ni Pastor George na magturo ulit dito, it was about that time po na nagkaroon kami ng tinatawag namin na sharpening session sa opisina. I actually lead a small team, yung Medical and Regulatory Affairs team ng kumpanya. At every quarter po, meron kami yung tinatawag naming Medical and Regulatory Affairs sharpening session. Parang maikling training session. And because of the situation sa opisina, it was an opportune time to talk about how to handle difficult co-workers. So dun po pinanganak itong ating pag-aaralan ngayon, umaga. Of course, kinakailangan ko pong i-modify in order to make it more appropriate sa konteksto ng Sunday School as against yung konteksto po ng opisina. Dahil doon po sa opisina ay ginagamit ko rin po ito ng pagkakataon para ibahagi ang ebanghelyo sa kanila. So this is now going to be more focused on the believers naman, no, as we deal with our co-workers. So diyan po nanggaling yung topic na ito, and I hope na makatulong po ito sa bawat isa sa atin. And come to think of it, hindi naman po ito strictly applicable lamang sa konteksto ng trabaho, diba? Pwede po natin itong isipin na how to deal with difficult classmates, diba? Sa konteksto ng eskwelahan. O pwede ba yon, how to deal with difficult churchmates? Sabi nga ni Pastor kanina, lahat daw tayo. Minsan naman we're really sometimes difficult people, di ba? So we can think of it as having a broader application, no, than just the office setting. So umpisahan po natin sa isang maikling panalangin at nawa ay tulungan tayo ng Panginoon sa pag-aaral na ito. Lord, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa inyong mga anak na dinadala ninyo every Sunday para mag-aral ng inyong salita. At hiling po namin, tulungan nyo kami ng iyong banal na espiritu na hindi lamang namin maintindihan, subalit maisabuhay at makatulong sa mabuting patotoo ang aming pag-aaral, sapagkat sa ganitong paraan kami ay lumalago at ang iyong kaluwalhatian ay aming naisusulong. At nawarin po, Panginoon, baka kung may hindi pa nakakikilala sa inyo, magamit din po ito para sa kanilang kaligtasan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, so how to deal or how to handle difficult co-workers. Saan ko po ito ituturo? Doon? Ayan. Ay, paatras. Paabante. Dito po ba? Okay. Ayun, yun. Yeah, thank you po. Yan, gets ko na. Alright. So, syempre, ang ating pinagkuhanan ng pagtuturo ay ang banal na kasulatan. We use different versions in this particular lesson. Tapos meron pong isang article, ang title po niya is exactly how to handle difficult co-workers, no, sa
internet po ito, sa salary specialist. And we also took some practical principles from that from that reference. And of course, no, ating inalign sa banal na kasulatan. Right. So bilang panimula, no, ang relasyon sa loob ng trabaho ay binubuo ng relasyon ng iba't ibang uri ng tao. Kaya minsan merong mga relasyon na mahirap or challenging, no? Ang sabi nga po ng American Psychological Association, mga 60% daw ng mga empleyado ang nagre-report na nakakaranas sila ng stress, no, related sa interpersonal conflict sa opisina at one time or another. And ito po ay nagkakaroon ng epekto sa kanilang productivity and satisfaction. Yung pagiging masaya nila sa trabaho at yung pagkakaroon nila ng magandang output sa trabaho. So siguro po, siguro nakaranas naman tayong lahat, no, ng pagkakaroon ng trabaho o kaya pagkakaroon ng mga kaeskwela. Sino po sa inyo, halimbawa, as a show of hands, ang nagkaroon na ng difficult workmate or classmate? Taas po ang kamay. Makita ko lang. Okay. So, medyo medyo marami-rami na rin pala, no? I would estimate it siguro mga 20%, no, nung mga nandito ngayon. Dapat pala hindi ako nagtaas. Okay. So, sabi naman po ng Harvard Business Review, yung workplace relationships, no, ay napaka-importante sa performance ng isang tao o kaya nung buong team, no, ng mga manggagawa. Kaya nga po, nire-recommend nila na yung kumpanya mag-invest, no, sa positive relationships. Yung pagandahin ng relasyon ng mga magkakasama sa trabaho dahil this contributes to organizational health and employee well-being. So hindi lang daw po gumaganda, no, yung kalagayan ng organisasyon, nagiging mas malakas yung organisasyon, subalit yung bawat empleyado, no, ay nagkakaroon din ng magandang kalagayan, no, sa kanyang personal well-being. At ito naman, for the Christian, no, it is a must. No, parang hindi siya option na pwede kang makipag-deal ng maayos sa difficult co-workers. Pwede ring hindi kung ayaw mo. It is a must because kailangan nating magpakita ng magandang patotoo sa mga tao sa labas, o sa mga taong hindi pa nakakikilala sa Panginoon. And the Lord Jesus Christ Himself said that, di ba? Sabi niya, no, let your light so shine before men that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Yan yung value nung good testimony natin bilang mga mananampalataya. And how is it manifested? Yung paggawa natin ng mabuti. At kasama dyan, yung paggawa natin ng mabuti sa ating kapwa, yung paggawa natin ng mabuti sa lugar na kung saan tayo nagtatrabaho. Kasi yun naman po yung nakikita ng mga tao. Hindi naman nila nakikita yung puso natin. Although, that's where it originates, di ba? Yung transformed heart. Yung puso na binago ng Panginoong Jesucristo. Diyan yung nagsisimula talaga yung mabuting gawa eh. And kung hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon, no, maybe ngayon yung panahon na baka gusto mong isipin, yung kanyang paanyaya kasi ay kailangan tayong magsisi sa kasalanan natin, malampalataya tayo sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas. Tapos ang description, tatanggalin niya yung pusong bato, papalitan niya ng pusong laman. Yung pusong masama,
papalitan ng pusong mabuti. And that is where the good works come out. Pero, hindi yung pusong mabuti o yung pusong laman yung nakikita ng tao sa labas. Ang nakikita ng tao sa labas, yung good works. Siyempre, alam natin, that doesn't save us. Pero, that comes out from the heart of a person who was saved. So, when those good works come out, no, people see them, and when people see them, they glorify the Father who is in heaven. So, kung halimbawa, nakita ka ng kaopisina mo, no, na sinigawan ng boss mo, pagkatapos, no, sinigawan mo rin yung boss mo pabalik, na, di ba? So, that's bad testimony. For me, I don't think it matters kung tama ka o tama yung boss mo eh. Diba? But yung pagpapasakop sa authority demands that we treat our boss with respect. Diba? So, yung exchange lang na ganon, sinigawan ka ng boss mo, sinigawan mo pabalik, that's bad testimony na, di ba? Pero kung nakikita ng kaopisina, sinigawan ka ng boss mo, and then you still respond in a very respectful manner to your boss, that is good testimony. And people kind of think, bakit ganun siya? Kasi, di ba, kung ordinaryong tao magagalit, pero bakit siya ganun? And then, people begin to connect it to your faith. When it is something consistent, kinoconnect nila sa faith. Tapos sinasabi nila sa kanilang sarili, no? His faith is interesting because it makes him a good person. And in that sense, no, God is glorified. And then siguro darating yung panahon na you'll have the opportunity to explain more and share the gospel dun sa iyong kaopisina. So, from a Christian standpoint, it is a must. No? Hindi siya option to deal in a godly manner with your office mates. No, it is a must for good testimony and the glory of God. So, may iba't ibang klase po ng mga difficult co-workers. Maganda na ma-recognize natin sila. Merong chronic complainer, no? Yung wala na po kayong narinig sa kanya kung hindi magreklamo, no? Hindi siya laging masaya sa kanyang trabaho. At meron naman po yung tinatawag na passive-aggressive. Ito po, hindi ninyo masyadong mapapansin, pero sometimes they use indirect or sarcastic behavior to express their discontent. And to make it more concrete, halimbawa, no, meron kang kasamang, o sabihin na lang natin, ka-email, no, na kaopisina, tapos, meron siyang in-email sa iyo kahapon, tapos pag i-email ka niya ngayon, araw na, sasabihin niya, as I emailed to you yesterday, diba? So parang, well, sometimes it depends really on the situation, pero sometimes ang dating niya, parang, diba, parang, in-email ko na to sa iyo kahapon eh. Hanggang ngayon, hindi mo pa ginagawa. Diba? So, that can be, depending on the context, a form of passive aggressiveness. No, medyo subtle siya, pero underneath, merong current of aggression. No? Ito pa yung isang example. We have agreed on this, for example, last week, and just copying Sir ... for his visibility, di ba? Yung parang, napag-usapan na natin to last week pa, di ba? Ngayon, pinapaalam ko na kay boss, di ba, na napag-usapan natin to last week pa. Parang may ganung dating siya. Pero subtle, no? Yun yung tinatawag na passive aggressiveness. Ngayon, meron namang mas overt, yung bully, no? Or underminer. This is becoming a big issue sa mga schools ngayon. So, sa opisina, minsan, pero hindi pa naman siguro, depende siguro sa opisina. Well, not in our office. Pero
siguro merong mga opisina that na there is also a culture of bullying. Especially yung mga baguhan, no? Minsan din yung mga up and rising um, up and rising stars, binubuli din yan minsan, no? And yung bully attempts to control or sabotage co-workers or classmates siguro through intimidation or manipulation. So kumbaga tinatakot, no, para gawin yung gusto ng bully o kaya para ma-discarrel yung diskarte ng binubuli, no? So the next one is the know-it-all. These are the people who are resistant to collaboration and resistant to others' ideas. Yung nakikinig lang sa kanilang sarili. At ayaw makipag-trabaho sa ibang tao. Parang kaya nila lahat gawin at sila ang mas nakakaalam. Okay, and then the gossip, no, spreads rumors that damages trust and cohesion. Yeah. Parang lahat yata ng opisinang pinanggalingan ko may ganito. Dito ba sa simbahan may ganito? Anyway, meron siguro kasi winawarning ni Paul yan, di ba? But anyway, in the office we do find that, no, na parang may mga pagkakataon na nagkukumpul-kumpul yung mga magkaka-opisina, not to talk about a certain office issue, but to talk about the life of a certain office mate. And sometimes it damages trust, it damages yung unity nung team. So, ito raw yung, maybe we could add more, no? Pero ito yung 4 na examples ng difficult co-workers, no? Chronic complainer, passive-aggressive, bully, the know-it-all, at saka the gossip. So, gusto kong magsimula in the first major point, mga helpful biblical principles. Very familiar to sa atin. And siguro, this will just kind of show us na this is applicable sa setting ng handling difficult co-workers. And the first is, do your best for the Lord, di ba? So, may volunteer po ba? Pakibasa lang yung verse. Kahit sino. Yes po. Apa. Apa. So, isa rin po ito sa mga favorite verses ko, especially nung nasa Los Baños ako. Nakakatuwa yan eh. Sinulat ko yan sa blackboard nung office namin. Pagkatapos, umalis ako ng office, nag-medicine ako, nagtatrabaho na ako, and maybe around 20 years or 18 years after, bumalik po ako dun sa office, dumalaw lang. Tapos kinukwento nila sa akin na yung sinulat ko daw sa blackboard, hindi binubura. And sana nagkaroon ng magandang influence sa mga nasa office kasi yun nga hindi nila binubura, and yes, nung pumunta ako nandun pa, pero wala na ngayon. Wala na ngayon nung huling pumunta ako, but for it to stay there for 18-20 years, no, nakakatuwa. Pero napakagandang prinsipyo po, no, sa trabaho kasi kapag sa tao tayo nakatingin, di ba, minsan yung tao pagbibigay ng galak sa atin. Pero kung difficult co-worker yan, syempre, magbibigay yan ng inis sa atin, to which we can probably respond negatively. So, isi-shift daw natin yung focus natin mula dun sa difficult co-worker na yon, no? Tapos, itutuon natin siya sa Panginoon. Na ultimately, ang ginagawa naman natin sa office is a way of serving the Lord, no? Kasi dito tayo inilagay, no? And dahil dito tayo inilagay, kinakailangan pagbutihin natin ito para magkaroon tayo ng magandang testimony sa trabahong ito. Dahil nga, ang pinaglilingkuran natin, ultimately, ang boss naman natin ay si Lord. No, hindi naman yung boss natin sa opisina.
Although, syempre, we have to treat that person with respect. No, and we are working for the Lord, and we are not working mainly, no, to make our every office mate happy. No? So yun ang isang prinsipyo. The second principle is live at peace with everyone. Volunteer naman po dito sa side na to. Pakibasa lang po yung verse. So sa Romans 12:18 po 'yan. So napakalinaw, no? Na kung kaya nyo, no, hangga't kaya ninyo, hindi kayo makikipag-away. Yung pagtitimpi ba, minsan sila yung nagsisimula, no? Hindi tayo gumagante para we can live peaceably with them. Pero may 'di ba, may qualifier, as much as it depends on you. Merong talagang mga pagkakataon siguro aawayin kayo. And while not fighting back, no, or retaliating, parang they now consider you as their enemies, and they are in that sense not at peace, no? Not at peace with you. That can happen. Pero I think the greater probability is that, no, kung magkakaroon tayo ng ganitong disposition na as much as possible live at peace with our office mates, more likely than not magkakaroon ng peace, no, with our office mates. Kasi kapag tayo ay namumuhay in a godly way, sometimes even our enemies live at peace with us. Yeah. So yun yung napakaganda doon. So, while not perfect, may mga pagkakataon, merong mga tao talaga gusto nila tayo awayin. Hindi tayo kasi dapat na gumagante. Kasi sabi naman ni Lord, 'di ba, vengeance is mine, I will repay. So let's do our best to live at peace with everyone. Pangatlo po, volunteer from the center. Dito po. Apa. So, although, syempre, in the Christian context, ito yung nagkasala sa iyo yung kapatid mo, tapos, kumbaga, kasalanan ngayon, pero kaya mo siyang palagpasin. You can, halimbawa, understand kung saan siya nanggagaling, nabulyawan ka, baka naman hindi maganda yung nangyari sa bahay bago sila umalis. O baka merong monthly visitor, di ba, yung gano'n. Parang try mong intindihin saan siya nanggagaling. Pag inintindi mo kung saan siya nanggagaling, parang pwede mong sabihin sa iyong sarili, ay, hindi ko na yun papansinin. No? Kalilimutan ko na lang yun. So I think in the office, pwede siyang ma-apply. Diba? Pwede siyang ma-apply while hindi siya strictly church context. Pero ganun din pag may ginawang hindi maganda sa iyo yung ka-office mate mo, pwede mo ring timbangin No? Kaya ko bang palagpasin? Yun, medyo masakit yung email niya. Kaya ko bang kalimutan na lang yun? Parang napahiya ako doon sa meeting doon sa sinabi niya. Kaya ko ba yung kalimutan na lang? And if you can, no? Sabi dito, out of love ano ba yung pagmamahal? Di ba? Ang definition ng pagmamahal is the ability to sacrifice, di ba, for the good of other people. Di ba? So, thank you po. So, kung titingnan natin yon, di ba, kahit naman yung mga hindi Christians, dapat nating mahalin. Kahit nga kaaway, di ba, dapat nating mahalin. And if coming from that loving heart, kaya po nating palagpasin yung hindi magandang ginawa sa atin, palagpasin natin. I think it solves a lot of problems, di ba? Na hindi mo na lang siya iti-take to heart, no? But parang
iisipin mo na lang na baka may pinanggagalingan siya. No, iintindihin ko na lang siya. Okay? So, yun yung pangatlo. Yung pang-apat, no, ito medyo mahaba. No? Medyo church discipline ang ano nito, ang konteksto nito, di ba? So, sinong gusto niyo pabasahin, Pastor? Tama, magandang si Pastor ang bumasa. Okay, thank you po, Pastor. That gives a lot of authority to the reading of the passage. Joke lang po. Anyway, pero this passage has a lot of authority, especially in the church context, no? Pag binasa natin to, makikita natin napakatibay nung pundasyon ng church discipline, eh. And ang hirap isipin na there are some brethren who are moving away, no? Moving away from the practice of church discipline. Natatakot silang masaktan yung kapatid. Pero dito, si Kristo mismo ang nagsasabi na ito yung paraan para maibalik ang kapatid. Yung, kumbaga, parang hindi maling fear yung hindi tayo magdidiscipline kasi baka masaktan, no? At pag nasaktan, hindi na bumalik. It's in fact the opposite. Magdidiscipline tayo dahil ito yung paraan para siya ay bumalik. Okay? And there are 3 stages, di ba? Yung strictly personal confrontation, yun yung stress, eh. No? Hindi lang niya sinabi, go and tell him his fault. Kasi from there, understood na siya yung pupuntahan mo, di ba? Pero may qualifier between you and him alone. So yun yung strict na step 1. Puntahan mo yung kapatid na nagkasala sa'yo, walang ibang nakakakita, mag-usap kayong dalawa lang. So step 1. Ngayon, if hindi mag-work, then tsaka ka magdadala ngayon ng mediator, diba? Ng witness. And then if hindi rin mag-work, tsaka mo lang dadalin ang issue sa church. And if hindi pa rin makinig sa church, then doon natin gagawin yung excommunication. Pero again, the objective of excommunication is restoration. Pag binasa natin yung mga pagtuturo ni Paul, the reason why, no, we excommunicate is we want them to feel, no, the consequences of their sin so that by God's grace they would realize their sin and come back to the Lord. So yun yung konteksto, ang strict na konteksto nitong passage na to. But I think the principle is applicable sa opisina. Napaka awkward kung tayo as Christians may sama ng loob sa isang kaopisina. Pagkatapos ikukwento natin agad dun sa kaopisina natin na hindi naman involved. Pero sometimes it does happen. 'Di ba? Na naalaman na ng iba bago pa nalaman noong taong concerned. So I suggest, no, based dito sa passage na to, in the office context, no, the goal of confrontation, kasi yung prinsipyo po natin dito, hindi ko yata nabasa kanina, is to honestly confront major issues for resolution. So kanina sinabi natin, minor issues, palagpasin natin. But major issues, we have to honestly confront. No? Yung major issues po, siguro ang simplest definition yan, no? Yun yung mga issue na for principled reasons, hindi natin kayang palagpasin. For principled reasons, hindi natin kayang palagpasin.
Halimbawa, na-discover mo na meron kang kaopisina na nakadispalko na pala sa opisina ng 7 milyon for the past 3 years, no? Di ba? Mukhang major issue yan, di ba? For principled reasons, hindi ka na pwedeng tumahimik. Okay? Anyway, so, yun lang po. For major reasons, no, we have to confront, but the objective of the confrontation is resolution nung issue na yon. And ito nga po yung aking suggestion. The goal again is restoration or correction, no, of the difficult coworker for his good, no? For his good. Para sa kanyang ikabubuti, ang stages niya strictly personal, number 1, number 2 with a mediator, and number 3, escalation through the company disciplinary process. So, parang mini-mirror niya po yung church discipline. Kapag merong difficult coworker and you think it's a major issue, siya muna yung kausapin mo. No? Yun, katulad nga halimbawa na-discover mo, nakadispalko siya ng ganyan. No? Hindi ka punta agad sa boss mo para sabihin, boss, may ebidensya ako, itong kaopisina natin, dumispalko ng 7 milyon for the last 3 years. No? Puntahan mo siya. No? Tapos ang pag-uusap nyo, sa kanya mo i-lay down ito yung evidence, no? And I am encouraging you to go to the higher ups and to confess this yourself to them. So, parang ganon. Ganon yung nagiging goal. Pero hindi mo muna i-broadcast, siya muna. And siguro naman marami dun sa mga difficult co-workers din ang issue natin, personal. So, more so kung personal yon, di ba? Between the two of you, kayo muna yung mag-usap. Ngayon, pag hindi na ninyo kayang ma-resolve, doon siguro kayo tatawag someone who can mediate, no? Nagkukwento kami ni Pastor kanina doon sa camp, minsan nagkakaroon ng mga disagreement yung mga organizers. Si pastor daw tinatawag referee para ano, 'di ba, pag-mediate. So I think applicable din yan sa office, 'di ba? You can ask for a common friend to mediate. Actually, minsan HR can also may mediation procedures ang HR yung human resource, no? Or maybe even your boss, no? I have had this experience of mediating between yun nga, merong sigalot dun sa dalawang team members namin, no? And yun kasi yung next step. Kapag hindi na nila ma-settle on their own, hindi na talaga nakikinig din yung kaopisina natin. Tawag tayo someone whom the person also respects to mediate. But then, if it's a major issue, tapos even with mediation, hindi na re-resolve, for me, that's already the signal to follow yung company disciplinary procedures. No, and madalas naman ang company disciplinary procedures is stepwise din yan eh. 'Di ba? Una sa amin, no, una may notice to explain. No, pag na-report, no, may notice to explain, so pwede magpaliwanag yung tao. Pagkatapos pag hindi satisfactory yung paliwanag niya, tsaka lang magkakaroon ng reprimand, no, yung pagagalitan. Tapos pag hindi nagbago with reprimand, tsaka lang nagkakaroon ng suspension. Pag hindi rin nagbago with suspension, tsaka lang nagkakaroon ng termination. That's the general. Pero minsan may mga napakalalaking issue, tapos nawala na rin yung empleyado na dumidiretso na dun sa sa termination. Pero syempre, meron pa ring due process. So yun yung suggestion ko po na pwede natin gawin when dealing with major issues. Kaya po ba ito? Number 5, volunteer po. Dito sa bandang gitna, dito. Uli. Sir, apa. The truth. Sorry, nawala. So, if you need to confront, so ito, major issue, hindi mo kayang palagpasin, kailangan mong i-confront yung iyong office mate, do so with gentleness. Ito, example kay Timothy, worker ng Panginoon, kailangan mag-confront ng error, pero have to do so with gentleness. Yung ibig sabihin yung sa paraan na
walang unnecessary hurt. Siyempre, it would always hurt, iko-correct eh. Pero wala nang unnecessary hurt. Walang kasamang pag-iinsulto, di ba? Hindi mo mamatahin, hindi mo sisigawan na parang walang kwentang tao, di ba? But you do so with gentleness, no? No unnecessary hurt. And then number 6 is no, don't delay. Don't delay. Doon po tayo uli. Any volunteer dito sa side na to? Pwede rin babae po. Hindi bawal. Okay. So, ang issue po dito, hindi na naman literal na parang ano, parang before sundown kausapin mo na. Ang issue diyan as soon as possible, no? As soon as possible. So hindi po yung i-delay natin kasi minsan parang may issue tayo sa kaopisina, napakatagal na, buwan na, taon na, hindi natin binabanggit, tapos nag-iipon lang yung sama ng loob natin. Minsan nangyayari, puputok na lang bigla. But the Bible clearly says, maganda pag merong ganyang issue, no? Pag-usapan na agad kung kailangan pag-usapan, hindi kayang palagpasin. So, let me add other practical suggestions sa acrostic na peace, no? First, kapag meron tayong difficult co-worker, pwede kasing maging limitado yung interaction natin sa kanila. Parang hindi natin sila the other type, the usual type of friend, di ba? Mga usual type of friend, di ba? Sa pagkita pa lang sa opisina, uy, good morning, tapos kwentuhan, ganyan. Hindi kaya yun eh, kasi difficult co-worker. But there are still some principles that we can practice, no, in order to manage that situation. Una is professional conduct, no? So, professional conduct is behaving according to a set of acceptable standards in the workplace. So, ang bawat lugar ng pagtatrabaho, meron siyang mga rules and regulations, di ba? Meron siyang expected behavior of employees. So, to always abide by that is a good practice. It helps protect your reputation and contribute to a positive work environment, no? While it may be difficult to be amiable, so mahirap yung very friendly tayo sa difficult coworker, di naman tayo pwedeng mag-ipokrito, di ba? Na mukhang very friendly pero inside, no, we're thinking very difficult siya. So while it's difficult to be amiable before a difficult coworker, a calm demeanor, respectful tone, and focusing conversations on work-related topics helps ensure constructive interaction. Yan daw yung picture ng professionalism sa harap ng taong difficult, no? Calm demeanor, so ano ka lang, cool ka lang, mapayapa ka, pagkatapos respectful tone, no? Yung tono mo magalang. Tapos nililimit mo yung pinag-uusapan nyo sa mga kailangan ninyong gawin. So that is the manifestation of professionalism before a difficult person. And do not allow your emotions to get the better of you. No, yung sinasabi ko kanina, kasi minsan bigla na lang tayong pumuputok, nag-explode, nagagalit. No, wag natin pababayaan na mangyari yon before a difficult coworker. Second po ay establish common ground, no? Peace tayo, peace, di ba? Establish common ground. In challenging situations with a difficult coworker, no, referring back to common ground, no, like shared goals and team objectives can shift focus from conflict to agreement, di ba? Kasi madalas naman yung disagreements niyo, no, sa iba't ibang mga bagay, it doesn't include company objectives, di ba? Kasi ano yan eh, yan yung goal ninyo as a team, di ba? You always agree, no, about this kasi goal yan ng inyong team. So when dealing with a difficult coworker, pwedeng ibalik natin yung focus not dun sa differences natin but dun sa agreement natin na okay, magkakasama tayo dito sa trabaho, ito yung target natin, let us work towards this target. So aligning
your communication with organizational policies, protocols, and values helps resolve issues quickly, no, and foster collaboration. Kasi, sige, isang tabi na natin yung mga hindi naman ganun ka-relevant sa mga objective natin dito sa trabaho. Ito na lang yung pag-agrihan natin, yung nakaayon sa mga objective ng trabaho natin, no, at ito yung pagtrabahuan natin ng magkakasama. So when needed, you may involve HR management to ensure company resources support conflict resolution. No, halimbawa, yung HR mediation, pwede nating i-employ yon, or pwede ring hingiin natin yung advice ng supervisor, like yung parang paghingi ng advice nung camp organizers kay pastor, parang ganun din. Paghingi ng advice ng different employees sa kanilang boss, no, may be able to help align with the common ground. Tapos yung third, articulate boundaries, no, letter A. Establishing communicating your boundaries early and clearly helps protect your emotional well-being and productivity. No, maganda na alam ng mga kasamahan mo sa opisina ano yung mga boundaries mo, no? Kasi kaya kang protektahan ng mga boundaries mo from undue pressure coming from difficult coworkers. Halimbawa, no? Yung sa social interactions, pwedeng sabihin mo, ito yung boundary ko, no? Hindi ako nagbibigay ng favors, no? Hindi ako tumatanggap ng regalo, and I don't fraternize with clients. No? So, doon pa lang, parang meron ka ng bakod na hindi ka sasabihan ng mga kaopisina mo na, uy, makipag-inuman tayo dito sa kliyenteng ito para mabigyan pa niya tayo ng sales, di ba? Kasi alam na eh, no? Maliwanag na yung boundary mo sa use of time, di ba? Yung office hours or breaks, no? Parang dapat ipaalam mo sa kanila, I work during office hours and I don't go over break, no? Over break, alam mo yung over break, yung 15 minutes nagiging isang oras, di ba? I work during office hours, I don't go over break, and after office, I go home to my family, di ba? Parang clear boundary. Hindi ka na nila ngayon ko-questionin na bakit hindi ka sumasama sa mga gimmick natin bilang mga magkakaibigan. Okay? And acceptable behavior and language. Pwede mong maging maliwanag sa kanila, hindi ako nagpa-participate sa chismisan, no? At hindi ako nambabastos. At hindi ko pinapayagang mayroong mambastos, no, sa aking mga coworkers. So, yan yung, di ba, meron naman tayong anti-bastos law na ngayon, di ba? So, when at the outset, clear yung boundaries mo as a person in the workplace, then it protects you, no, from pressure from difficult coworkers. If a coworker's behavior crosses these limits and you are offended, calmly reinforcing those boundaries may help prevent further difficulties. So kapag merong nag-challenge yan, tapos nilabag nila yan, calmly remind them, ito yung ito yung boundaries ko. Yung C, communicate openly and honestly. No? Clear and direct communication is essential for resolving workplace conflict. No? And an open dialogue based on respect can help identify mutually beneficial solutions, no, to prevent misunderstanding. So maganda yung usapan ninyo, maliwanag, no? Maganda yung usapan ninyo ay kumbaga diretsahan sa mga kaopisina. And ang communication kasi two-way, di ba? So mahalaga that you use active listening to understand coworkers. Ang active listening, ano po yon? Yung habang nakikinig ka, hindi mo iniisip ano isasagot mo. Habang nakikinig ka, iniisip mo, ano ba yung sinasabi niya? Ano yung gusto niyang iparating? No? Para mas naiintindihan mo siya. And be sensitive also to non-verbal cues. No? Yung mga, okay lang, wala yun. Pero parang non-verbal, alam mo na hindi okay.
Diba? So be sensitive to that also. If relationally necessary, focus on work-related topics and avoid personal sensitive issues. Ito yung sinasabi ko, may difficult coworker, mahirap maging very close friend with them, no? Pero kailangan mo pa rin silang kausapin. And in that case, ang mas magandang focus ng usapan ninyo, mga work-related topics na lang. I-avoid mo na lang yung personal sensitive issues, especially yung mga differences ninyo. No, don't dwell on that, no, but just dwell on the work issues that you need to commonly face. And intentionally avoid silent treatment, hypocritical kindness, and outbursts of anger, no? Mga ano yan mga tagasira ng communication yan eh. Hindi mo na siya kinakausap, no? Kaya kinakausap mo, plastic ka naman, di ba? Uh, naalala ko tuloy yung joke ni Miriam. Yung sabi nung magkaibigan, "Uy, no? Swimming tayo, natatakot ako. Hindi ako marunong lumangoy." Sabi ng kaibigan niya, "Huwag kang matakot, sigurado ako lulutang ka." "Bakit? Plastic ka eh." Ayun eh. Miriam joke. Anyway, pero yun, yung kumbaga, para nakikipag-usap ka like your everything's okay, pero plastic ka naman pala. Avoid hypocritical kindness, and then also avoid outbursts of anger, no? Yung galit ka agad. Hindi mo pa man napapakinggan, galit ka na. And last is emotional intelligence. Yun daw pong emotional intelligence is understanding and properly responding to your own emotions and the emotions of your coworkers. Yan daw po yung emotional intelligence. Iniintindi mo at tumutugon ka ng maayos sa sarili mong mga nararamdaman at sa nararamdaman ng iyong kaopisina, no? Emotional intelligence helps shape better interactions during difficult situations. Kasi kapag iniintindi mo yung emosyon mo at emosyon ng iyong kapwa, kaya mong ma-regulate yung how you will react. Because your reaction will consider both your emotion and the emotion of the person that you are dealing with, no? Mas kaya mong mag-empathize sa kanya, no? Yan yung parang you feel his hurt, di ba? You feel his joy. You feel his frustration. You feel his anger. You feel where he's coming from, no? Tapos kapag nararamdaman mo talaga siya, you can adapt your approach, no, to whatever conflict it is in a way that gives importance to his emotions, no, while not sacrificing your own emotions. So this would help reduce stress and facilitate more positive outcomes, no. Ang isang halimbawa po nito, kunyari sa ospital, di ba, parang minsan nagra-rounds yung mga doktor kasama yung mga estudyante, no. Pagkatapos yung isang estudyante parang sobra siyang pagod at hindi nakatulog noong gabi. Pag tinatanong siya nung consultant na doktor, hindi siya makasagot ng tama, no? Ang response na walang emotional intelligence, pagagalitan agad. Ang response na may emotional intelligence, ang sasabihin niya, "Ay, mukhang napuyat ka yata kagabi. Siguro pagod na pagod ka ngayon. Sige, baka next time na kita tatawagin." Yung ganun ba, no? A response that considers the emotion of the person you are dealing with. Emotional intelligence helps you maintain work-life balance and longevity. May study, 247 frontline employees sa hotel ito. Ang pinapakita niya, yung emotional intelligence daw, may positive association sa work-life balance and company retention. Yung mga mas merong emotional intelligence, mas balansyado sila sa pamumuhay sa trabaho at sa bahay.
at mas nagtatagal sila sa kumpanya. So, merong evidence from research na emotional intelligence will actually help your work-life balance. No, kasi syempre iniisip mo rin yung emosyon mo, 'di ba? Parang ay yung emosyon ko nagsasabi na hindi ko dapat isakripisyo yung aking pamilya para sa aking trabaho. At yung emosyon ko nagsasabi na yung asawa ko, yung mga anak ko, they are also emotionally craving for me. So, hindi ako dapat maging workaholic, no? Dapat maglagay ako ng tamang oras din sa pamilya ko. And emotional intelligence helps you handle workplace violations appropriately, no? Hindi ka magiging impulsive pag merong workplace violations, but you will be strategic. Ang taong may emotional intelligence daw, alam niya kung kailan dapat na siyang magsimulang mag-take notes. It guides discretion when to start documenting and escalating problematic behavior. So mayroong kinalaman yung pag-intindi ng emosyon mo, pag-intindi ng emosyon ng iba, at pag-respond ng tama sa mga emosyon, doon sa discretion mo na parang this is something that will already go to the disciplinary process of the company. I will now have to start taking notes. Ay, yung notes na yun kasi mahalaga yun pag dumating yung time na may investigation. So yun po yung value ng emotional intelligence. And then finally, keep doing good and praying for difficult coworkers. Now, ako na lang po babasa, but I say to you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which spitefully use you and persecute you. Meron lang ko gustong i-share dito when I was teaching biology sa UPLB. As a Christian, open po ako dun sa aking stand about creation and not evolution. And even in our classes. So meron po kaming subject ng genetics, no, where I shared that to my classmates, yung stand ko nga na naniniwala ako sa creation, hindi sa evolution. Then meron pong isang professor na is a very senior professor na very strong atheist and evolutionist. Pinatawag po niya ako sa klase. Dahil narinig niya, no, kasi estudyante din yata niya yung kaklase ko sa masters. Narinig niya, pinatawag niya ako sa klase. And he said that he wanted me to present, no, yung paniniwala ko sa creation. So, I went to his class, tapos parang konti pa lang yung nasasabi ko. Yung talagang hiniya na niya ako sa harapan nung mga estudyante niya. Siyempre, marami siyang alam. Di naman siguro ganun karami yung, parang kaunti lang yung alam ko kumpara sa kanya. So I had to keep quiet. No, I tried to rebut a few times, pero overall, during the duration, talagang tumahimik na lang ako. No, and yun, nagmukha akong, I don't know, I don't know ano yung tingin ng mga estudyante, pero parang sa tingin ko, parang, yun, nagmukha akong walang alam, no, dun sa harapan ng mga estudyante niya. So, in response, after that, nagpatuloy akong ipag-pray yung professor na yon. And then, towards the time na malapit na akong umalis, kasi nga, I would start, nagkasakit din naman ako, pero I would eventually start med school. Parang nagkaroon ng maliit na salo-salo bago ako umalis. Tapos naalala ko, si Sir, pinadalan ko siya ng, dinalhan ko siya ng food, no, para bago rin ako umalis, magkita kami uli, ganun. Pagkatapos dun sa encounter na yon, no, natuwa ako kasi sinabi niya sa akin na, well, hindi niya sinabing creationist siya, no? Still an evolutionist. Pero ang sinabi niya sa akin siguro mas malaki. Sabi niya, naniniwala na ako sa Diyos. Which really touched my heart. Hanggang ngayon, hindi ko yung nakakalimutan na, wow, no? Ganun pala yun na somehow, if you keep on praying, if you keep on doing good, no, even to difficult co-workers, parang God is doing something in their hearts.
And I think yun yung intent din itong verse na to. That's why we have to love our enemies, bless them who curse us, do good to them who hate us, and pray for them who spitefully use us and persecute us. So, yun lang po yung lesson natin for today. Iniwan ko naman po itong slides sa computer ng church. You can access it anytime.